Pagod ka na bang magising ng paulit-ulit sa gabi para umihi? Pakiramdam mo ba na hindi ka talaga nakakapagpahinga ng maayos kahit 8 oras kang natutulog? Alam mo ba na may tatlong pagkaing akala mong masustansya pero kapag kinain bago matulog, nakakasira ng pahinga? Mas higit sa lahat, paano kung may tatlong simpleng prutas na mura lang na kayang solusyonan ang problemang yan sa loob lang ng 1 linggo? Samahan mo ako dahil ngayong araw ay ibubunyag ko ang nakakagulat na natuklasan na maaaring magbago ng iyong mga gabi. Matapos ang taong pagsasaliksik sa pagtulog at pagtanda, may natuklasan akong bagay na nagbago ng aking pananaw. Nadiskubre ng siyensya ang direktang ugnayan ng ating pagkain sa gabi at kalidad ng pagtulog matapos ang 50 taon. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang kinakain natin, kundi lalo na kung ano ang iniiwasan nating kainin bago matulog. Napansin mo bang habang tumatagal mas putol-putol ang tulog mo? Hindi ito aksidente. Ayon sa bagong pag-aaral, nababawasan tayo ng hanggang 27 minuto ng mahimbing na tulog gabi-gabi paglagpas ng 60 taon. Pero heto ang hindi alam ng karamihan. Tatlong pagkaing akala nating malusog ay nagpapabilis pala ng pagkasira ng tulog. Ikwento ko si Maria, retiradong guro na 68 anyos at 3 taon ng hirap dahil sa madalas na paggising gabi-gabi. Palaging nagigising siya ng madaling araw, 2:00, 4:00 at 5:30 at nagmamadaling umihi. Sa araw, pakiramdam niya ay pagod na pagod siya, hirap mag-concentrate at minsan natatakot na siyang magmaneho dahil sa sobrang pagod. Akala ni Maria na normal lang ito sa pagtanda. Sa totoo, ang kanyang panggabing merienda ang sanhi ng problema sa katawan niya. Kumakain siya ng Greek yogurt na may pulot gabi-gabi, 9:00 ng gabi, iniisip na tama at malusog ang kanyang pinipili. Ang hindi alam ni Maria ay ang tila inosenteng gawin na ito ay nagdudulot ng kaguluhan sa kanyang mga hormone sa katawan. Tuklasin natin kung ano talaga ang nangyayari sa iyong katawan kapag kumain ka ng maling pagkain bago matulog. Pagkalipas ng 50 taon, natural na bumabagal ang panunaw natin, lalo na sa gabi kapag kumakain ng mabibigat na protina, gaya ng casein sa Greek yogurt. Kailangan magtrabaho ng husto ng ating katawan para tunawin ito. Kaya nananatili tayong alerto kahit dapat ay nagpapahinga na tayo. Pero ang problema ay lampas pa sa panunaw. Ang mga pagkaing ito ay nagdudulot ng reaksyon na direktang nakakaapekto sa pantog at nervous system. Pinapataas nila ang asukal sa dugo, pinaparami ang ihi, at ginugulo ang natural na melatonin. Ang unang kalaban ng tulog ay ang Greek yogurt o yung pagkaing malamang na itinuturing mong sobrang healthy sa araw-araw. Talagang kapaki-pakinabang ang Greek yogurt, nagbibigay ito ng dekalidad na protina at mga probiotic. Pero kapag kinain ito 3 oras bago matulog, talagang nasisira ang pahinga. Ang casein na nasa Greek yogurt ay nangangailangan ng malaking enerhiya para maproseso. Pagkatapos ng 50 taon, mas mabagal na ang ating sistema ng pagtunaw. At kapag pinilit natin itong magproseso ng komplikadong protina sa gabi, nananatiling nagtatrabaho ang ating katawan imbes na nagpapahinga. Bukod dito, ang casein ay nabubuo sa mga compound na tinatawag na casomorphins na maaaring magpasigla sa nervous system ng mga mas nakatatanda. Sa halip na makaramdam ng antok, mas nagiging alerto ka. Bahagyang bumibilis ang tibok ng puso mo, tumataas ang temperatura ng katawan mo, at halos imposible nang makatulog ng mahimbing. Maaaring magulat ka sa pangalawang sumisira. Mga seresa. Maraming tao ang kumakain ng seresa bago matulog, naniniwala na ang natural na melatonin na nasa prutas ay makakatulong sa pagtulog. Bagamat ang mga seresa ay may kaunting melatonin, naglalaman din ito ng fructose at mga organic acid na nagiging problema para sa mga taong lampas, 50 taong gulang. Pagkatapos ng 60 taon,
bumababa ang kakayahan nating magproseso ng fructose ng maayos. Ang pagkain ng seresa bago matulog ay pinipilit ang atay na mag-overtime para iproseso ang fructose na naglalabas ng mga stress hormone at nagpapataas ng temperatura ng katawan. Direktang sumisira sa kalidad ng tulog ang dalawang salik na ito. Mas malala pa, ang seresa ay mayaman sa potasa, kahit na ang potasa ay karaniwang mabuti para sa kalusugan. Ang pagkain nito bago matulog ay maaaring magdulot ng pagdami ng ihi, lalo na sa mga mas nakatatanda na ang paggana ng bato ay natural na humihina habang tumatanda. Ang pangatlo, at marahil ang pinakanakakagulat na kontrabida ay ang mga biskwit o crackers na whole grain. Mukha silang perpektong merienda sa gabi, hindi matamis, hindi mabigat, at itinuturing na mabuti para sa puso. Pero para sa mga taong gustong makatulog ng tuloy-tuloy sa gabi, tunay silang lason. Ang mga whole grain ay naglalaman ng phytic acid na kumakapit sa mga mineral tulad ng magnesium at zinc na eksaktong kailangan ng ating nervous system para mag-relax at makatulog. Kapag kumain ka ng whole grain na biskwit bago matulog, literal mong inaalisan ng iyong katawan ng mga nutrisyong kailangan para sa pagre-relax. Pero ang totoong problema ay ang mga fiber. Oo, mahalaga ang fiber para sa kalusugan sa araw. Ngunit kapag kinain bago matulog, lalo na ng may sensitibong tiyan, pwedeng magdulot ito ng kabag, pamamaga, at hindi komportableng pakiramdam na nakakaistorbo sa tulog. Dagdag pa, ang complex carbohydrates sa whole grains ay nagdudulot ng mas mabagal na pagtaas ng asukal sa dugo mga 2 hanggang 3 oras matapos kainin. Kapag dapat malalim na ang tulog mo, biglang bumababa ang asukal sa dugo kaya ka nagigising dahil sa stress response. Ngayon nakilala mo na ang kontrabida, ipakikilala ko naman ang mga bayani. 3 partikular na prutas ang maaaring magpabago ng iyong tulog at kalidad ng buhay. Ang mga prutas na ito ay may natatanging mga sangkap na tumutugon mismo sa mga problemang nagdudulot ng iyong paggising sa gabi. Ang unang prutas na nakakapagbago ay saging. Mukhang simple, pero ang saging ay may tamang nutrisyon na nagpapalakas ng tulog at tumutulong sa matatandang katawan. Mayaman ang mga ito sa magnesium at potassium, sa tamang sukat na kailangan ng iyong mga kalamnan para makapag-relax. Habang tumatanda tayo, madalas tayong nagkakaroon ng kakulangan sa magnesium na nagdudulot ng restless leg syndrome, paninigas ng kalamnan, at pagkabalisa ng ating nervous system. Pero ang saging ay naglalaman din ng tryptophan, isang amino acid na pinagmumulan ng serotonin at melatonin. Di tulad ng synthetic supplement, ang tryptophan sa saging ay natural na kasama ng iba pang nutrisyon na tumutulong sa mas epektibong conversion nito sa katawan. Mas higit sa lahat, para sa mga taong madalas magising sa gabi para umihi, ang saging ay tumutulong mag-regulate ng aldosterone, isang hormone na kumokontrol sa balanse ng likido sa katawan. Kapag balanse ang aldosterone, hindi gumagawa ng sobrang ihi ang iyong mga bato tuwing gabi. Ang pangalawang milagrosong prutas ay kiwi. Ayon sa pag-aaral, ang pagkain ng 2 kiwi bago matulog ay nagpapabilis ng pagtulog ng 42% at nagpapahaba ng tulog ng 13%. Pero para sa mga matatanda, ang kiwi ay may dagdag na benepisyo na wala sa ibang prutas. Ang kiwi ay mayaman sa folate at serotonin, mga natural na tumutulong mag-regulate ng circadian rhythm at magpababa ng anxiety. Special ang kiwi para sa lampas 50 dahil isa ito sa kakaunting prutas na mas gumaganda habang tumatanda ka. Sa iyong digestive system, ang mga enzyme na nasa kiwi ay tumutulong mag-breakdown ng mga protina at magpababa ng pamamaga sa bituka. Para sa mga taong mabagal na tunawin ang pagkain dahil sa edad, ito ay nagdudulot ng mas kaunting kabag, hangin sa tiyan, at mas komportableng tulog. Mababa rin ang glycemic index ng kiwi, kaya hindi ito nagdudulot ng biglang pagtaas ng asukal sa dugo na pwedeng magpagising sa gabi. Ang ikatlong lihim na sandata ay ang melon cantaloupe. Naglalaman ito ng 70% ng tubig,
Pero ito ang perpektong tubig para sa mga taong gustong makatulog ng buo sa gabi. Hindi tulad ng ordinaryong tubig na iniinom bago matulog na naiipon lang sa pantog, ang tubig mula sa cantaloupe ay nakakabit sa mga natural na mineral at fiber. Kaya dahan-dahan itong naa-absorb at tumutulong magbalanse ng iyong hydration nang hindi pinapahirapan ang mga bato. Ang cantaloupe ay mayaman sa adenosine, natural na compound na nagpapalakas ng antok. Habang tumatanda, bumababa ang produksyon ng adenosine ng utak kaya mas mahirap makaramdam ng pagod tuwing oras ng pagtulog. Pero ang tunay na sikreto ng cantaloupe ay ang kolina. Isang nutrisyon na nagpapataas ng produksyon ng acetylcholine, neurotransmitter na tumutulong sa pantog na mag-relax at mag-ipon ng mas maraming ihi sa gabi. Ngayon ipapaliwanag ko kung paano gamitin ang mga prutas na ito para baguhin ang pagtulog mo. Kumain ng napiling prutas 45 minuto bago matulog. Magsimula sa kalahating saging at 2 kiwi. Kung mas gusto mo ng cantaloupe, palitan ng 1 kiwi ng 1 hiwa ng cantaloupe. Hinaan ang lahat ng ilaw sa bahay 30 minuto bago matulog dahil ang malalakas na ilaw ay nakakapigil sa melatonin. Kahit na nakakain ka ng tamang pagkain 15 minuto bago matulog, mag-practice ka ng 3 minutong malalim na paghinga. Ina-activate nito ang iyong relaxation nervous system at pinapalakas ang nakakakalma na epekto ng mga prutas. Sa pagtulog, panatilihing malamig, 18-20 degree, at madilim ang kwarto. Mas epektibo ang prutas sa pagpapasigla ng tulog kapag nakakatulong ang iyong paligid. May isang mahalagang pagkakamali na maaaring sumira sa lahat kahit na tama ang mga prutas na kinakain mo. Isang pagkukulang lang ay maaaring sumabotahe sa iyong mga resulta. Ang oras. Kung kakainin mo ang mga ito ng mas mababa sa 30 minuto bago matulog, ang proseso ng pagtunaw ay makakahadlang sa iyong pagtulog. Kung kakainin mo ito higit 70 minuto bago matulog, mawawala na ang mga compound na pampantok bago ka matulog. Ang tamang oras ay 45 hanggang 60 minuto bago mo ilagay ang iyong ulo sa unan. Binibigyan nito ang katawan ng oras para maabsorb ang nutrisyon at simulan ang pagpapahinga nang hindi nawawala ang epekto nito. Bakit gumagana ang pamamaraang ito kapag lahat ng iba ay hindi umepekto? Sa halip na pilitin ang iyong katawan na pumasok sa artipisyal na antas ng pagtulog, binibigyan mo ito ng eksaktong mga nutrisyon na kailangan nito para makalikha ng natural na tulog. Ang mga gamot pampatulog ay sumusupil sa iyong nervous system. Ang mga prutas na ito ang nagbabalik ng balanse sa iyo, habang ang mga gamot ay maaaring magdulot ng pagdepende. Ang mga prutas na ito ay nagbabalik ng natural na kemikal na balanse ng iyong katawan. Mas higit sa lahat, habang ang mga gamot ay nawawalan ng bisa sa paglipas ng panahon, ang natural na paraang ito ay lalong gumaganda habang natututo ang iyong katawan na magtiwala sa iyong routine. Hindi lang ito para sa mas magandang tulog, kundi sa pagbabalik ng enerhiya, linaw ng isip, kalayaan, at kumpiyansa mo. Hinahamon kita na subukan ang paraang ito ng eksaktong 7 gabi. Hindi 3 gabi, hindi 5 gabi, kundi 7 magkasunod na gabi. Kailangan ng panahon para masanay ang katawan sa bagong routine at maging balanse ulit ang chemical sa pagtulog. Subaybayan mo ang iyong resulta. Ilang beses kang nagigising, gaano katagal bago makatulog, at pakiramdam mo sa umaga. Karamihan sa mga tao ay napapansin na ang malalaking pagbabago sa 3 gabi pa lang, ngunit ang buong benepisyo ay lumalabas mga sa 7 araw. Tandaan mo, hindi mo kailangang tanggapin ang hindi magandang tulog bilang resulta ng pagtanda. Hindi mo na kailangang paulit-ulit bumangon para umihi o magising na pagod at lito. Alam ng katawan mo kung paano matulog ng mahimbing. Minsan kailangan lang nito ng tamang lakas at oras. Kung nakatulong ang video na ito sa pag-unawa mo sa pagtulog, i-like at i-share ito sa mga kakilala mong hirap ding magising sa gabi. Mag-subscribe at i-activate ang bell para hindi mo ma-miss ang estratehiyang tutulong sa kalusugan at pagiging independent. Ang mahimbing na panaginip ay hindi lang para sa mga bata. Karapatan mo ito anuman ang edad mo. Ngayong gabi, bigyan mo ng kailangan ng katawan mo para maranasan ito.